Meron pong tatlong uri ng paniniwala. O sabihin natin, may tatlong tao na nagtatalo-talo. At ang kanilang pinagtatalunan ay tungkol sa kaligtasan. Yung isang tao, yung first person, ang kanyang paniniwala ay ang kaligtasan ay nangyari na. At ito yung mga talata na bubuksan niya sa inyo at makikita natin na talagang totoo naman na mababasa natin sa Biblia na ang kaligtasan ay kapag ito'y ikinapit sa isang mananampalataya na o ikononek sa isang mananampalataya, ang kaligtasan ay lumilitaw na ito'y nangyari na, ligtas na. Ito po yung mga talata na bubuklatin natin na nakalagay po dyan sa inyong screen at mababasa po natin. Una po sa John chapter 10, verse number 28. John chapter 10, verse number 28. Ang sabi dyan, then sabi sa John chapter 10, verse 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So makikita po natin na yung kaligtasan ay lumilitaw na naibigay na, nangyari na. Tingnan po ninyo sa John chapter 5, verse 24. John chapter 5, verse number 24. Ang sabi po sa John chapter 5, verse 24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed. Pansinin po ninyo yung word na past tense po siya. From death unto life. Ang isang tao na nakakilala sa ating Panginoon o sumampalataya sa Panginoon ay lumipat na, nangyari na po. Mula sa kamatayan patungo sa buhay. So, meron po talagang mga talata na ang kaligtasan ay nangyari na. Tingnan po nyo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Bagamat pamilyar pong verse po ito sa atin, pero nais ko pong buksan po natin, samahan po ninyo kung buksan po natin ang banal na kasulatan at atin pong basahin po ito sa ating pong pag-aaral po ngayong hapong ito. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, For by grace are ye saved. Tingnan po ninyo sa inyong mga Biblia po yung word na saved. May D. It means, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas na. Ligtas na. Okay? And that not of yourselves, ang sabi po, okay? It is the gift of God. For by grace are you saved through faith. Ang sabi sa verse 9, not of works, lest any man should boast. So kapag ka po ang salitang kaligtasan po ay ikinakapit na o ikinokonek sa isang sumampalataya kay Kristo, ito po ay lumilitaw na ang salitang kaligtasan ay nangyari na. Tingnan po ninyo, 1 Corinthians chapter 1, verse number 18. Another verse po na matutunghayan po natin, 1 Corinthians chapter 1 and verse number 18, ay makikita po natin muli yung salitang kaligtasan dito na ito po ay lumilitaw na nangyari na. Ang sabi sa verse 18, For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved. Pansinin po ninyo sa inyong mga Biblia po dyan. Ang saved po dyan ay past tense. May D. It is the power of God. So ibig sabihin, may mga talata po sa Biblia na mababasa po natin na ang kaligtasan ay lumilitaw na nangyari na. Another verse, Colossians chapter 1, verse 13. Colossians chapter 1 and verse number 13. Colossians chapter 1. Ito po, sa Colossians chapter 1 and verse number 13 ay muli po nating matutunghayan po dito na ang kaligtasan po ay lumilitaw na nangyari na. Ang sabi sa verse 13, Who hath delivered, nais ko pong pasinin po niyo, Who hath delivered us from the power of darkness. Nangyari na po, Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated, past tense po, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Another verse, 2 Timothy chapter 1, verse number 9. So, ang dami pong mga talata po, hindi po kayang i-deny. Kung kayo lamang po ay honest na magbabasa po ng Biblia at paniniwalaan ng sinasabi ng Biblia, meron pong talata, mga talata, ang Biblia po ay nagtuturo na ang kaligtasan po ay kapag ikinapit na sa mananampalataya, ito po ay lumilitaw sa mga salita na nangyari na, ligtas na. 2 Timothy chapter 1 and verse number 9. Ang sabi diyan, Who hath saved us? Tingnan po niyo sa inyong mga Biblia po. Tingnan po niyo. Who hath saved us? Past tense po. And hath called us
with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Last verse po, dyan po sa unang position po ng isang person, ng isang tao na ang kaligtasan ay nangyari na. Titus chapter 3 and verse number 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved. Pasin po ninyo sa inyong Biblia, yung word na save dyan po, past tense. He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So ito pong isang person na to, ito pong isang taong to, ay ang kanyang posisyon na ang kaligtasan ay nangyari na.